Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Erisa, isang third year psychology student na nakatira ngayon sa Payatas, Quezon City. Isa po ako sa mga matatagal mo ng listeners at matagal ko nang pinag-iisipan na i-share sa inyo ang aking kakaibang karanasan na alam kong may mga hindi maniniwala. Papa Dudut, matagal na po itong nangyari. Year 2015 or 2016 siguro. At ito yung unang araw at unang experience ko na makakita. 10 years old pa lamang ako nang mangyari ito sa bahay na inuupahan namin sa Quezon City. Sa bahay namin, pagpasok mo pa lamang ng pintuan ay sala agad ang bubungad sa iyo. May sofa sa kaliwa at nasa kanan naman ang TV namin. Maliit lang ang sala namin kaya sa dulo ng sofa ay nandun na yung isang kwarto namin. At ang tapat naman ng kwarto ay ang kusina. At doon na kami kumakain. So balik tayo sa kwento. Balik galing ako noon sa paglalaro kasi saktong Sabado noon at walang pasok. Bandang gabi na ako nakauwi sa bahay. Naramdaman ko ng nag-aabang na doon si Lola Vering para bigyan ako ng isang palo dahil ayaw na ayaw niyang umuwi ako ng gabi. Bagamat nag-aalinlangan, sa uli nagpa siya na akong umuwi kasi nakakatakot sa lugar namin kapag gabi. That time kasi walang street lights sa kalsada kaya pag gabi ay talagang madilim pa uwi sa amin. Ayun, nagmamadali akong umuwi noon sa amin. Nadatnang ko namang bukas ang ilaw sa harapan ng bahay namin at bukas pa rin ang pinto. Ayun, pagpasok ko ng bahay, sinalubong ako ng pamalo ni Lola. At dahil bata pa ako noon ay medyo napaiyak ako sa hapdi. Ikaw ba naman ang paluin nung panungkit sa sampayan? Kababae mong tao ang hilig mong umuwi ng gabi. Paano na lamang kung ma-rape ka dyan sa labas? Ang daming halangang bituka sa panahon ngayon. Galit na wika ni Lola Vering sa akin. Pagkatapos ng pamamalo ay sinabihan na ako ng maglinis ng katawan kasi ang dungis ko na raw. Samantala, bali-anim pala kami sa bahay. Yung lolo ko, nagtatrabaho siya bilang barbero. At halos gabi na siyang umuwi. At yung tita John ako naman ay kapapanganak nga lang sa una niyang anak. At yung asawa niya naman ay nagtatrabaho sa airport at mid-shift ang kanyang duty. Meaning madaling araw itong umuwi sa bahay. Papa Dudut, nang dumating si Lolo Pinggoy sa aming bahay mula sa kanyang barberya sa palengke, ay sabay-sabay kaming kumain noon. Tapos ay pinapasok na ako ni Lola sa kwarto para magpahinga na. Kasama ko sa kwarto yung tita ko at yung anak niya na almost 1 week old pa lamang. So ayun na nga Papa Dudut, habang inaayos ko ang higaan ko ay napansin ko yung 2 drum ng mantika na nilinisan ng lola ko para gawing damitan kasi sayang naman daw kung itatapon. Kasi pwede naman daw magamit pa. Agad naman akong nakatulog pagkahiga ko sa aking folding bed. At sa sobrang himbing ng tulog ko, nagising na ako ng alas 7 ng umaga.
Pero syempre bata pa ako noon kaya hindi muna ako bumangon kasi wala namang gagawin. Hindi ko pa dinidilat yung mata ko noon kasi medyo masilaw pa dahil sa sinag ng araw na pumapasok sa bintana. Hanggang sa makarinig akong may sumisitsit. Nagtaka naman ako kaya unti-unti kong dinidilat yung mga mata ko. Alam nyo, yung pagunang dilat mo ay medyo malabo pa ang makikita mo. Ganon yung sa akin, medyo malabo pa. Pero napatingin ako noon sa may drum na nasa paanan ng papag ko. At napansin kong masyadong maliwanag at nang unti-unti nang lumilinaw. Ang paningin ko ay doon ko na-realize kung saan ang gagaling ang sitsit, Papa Dudut. Nagulat ako dahil nakita ko ang isang babae na nakaupo at nakatingin sa anak ng tita ko. Ang itsura niya, nakaputi siyang damit pero madumi ito. Maputla din ang babae. Ang mga mata niya ay buong itim, as in parang yung mata ng demonyo na napapanood natin sa mga horror movies. Idagdag pa yung halos butot balat niyang katawan. Malalim na cheekbones at mahabang mga daliri sa kamay. Sa madaling salita ay ang itsura niya ay parang bangkay na nabuhay. Papadudot pagkakita ko doon sa babae ay napabalikwas ako sa higaan at halos tumakbo ako noon palabas ng kwarto. Kitang-kita ko din kung paano unti-unting naging puting usok yung babae. At yung usok na yon ay napunta sa ilalim ng folding bed ko. Paglabas ko naman ng kwarto ay nagulat ako kasi naroroon pala si Tita Jonah sa tabi ng pintuan. Nagkatitigan kami ng tita ko at tinanong ko kung nakita ko din ba. Tumango na lamang ako sa takot at sinabi niya din na nakita niya din kaya hindi siya makapasok sa kwarto kasi natatakot daw siya. Pagkatapos noon ay agad naming sinabi ni tita kay Lola Viring at Lolo Pinggoy at agad silang nagpatawag ng albularyo para alamin kung ano ang nangyayari sa bahay namin at kung sino yung nakita naming dalawa ni tita. Samantala first time kong makakita ng multo at palaging sinasabi ni Lola na hindi haunted ang bahay na tinitirhan namin kaya first time daw na may nakitang multo o elemento sa loob ng bahay namin. Sa kabilang banda, matapos ang tila orasyon sa bahay namin, nakita kong nag-alay sila ng buhay na manok at pinahid ang mga dugo nito sa gilid ng pinto ng kwarto, sa gilid ng mga bintana. Tapos ay nagsaboy din sila ng asin sa buong bahay. Pagkatapos po noon ay narinig kong nag-usap ang albularyo sina tita, Lolo Pinggoy at Lola Viring. Narinig ko yung bilin ng albularyo na huwag iiwanan ang sanggol ng mag-isa. Dahil lapitin daw talaga ito ng mga ligaw na kaluluwa at mga masasamang elemento. Lalo pat hindi pa ito nabibinyagan. Sabi naman ng albularyo na as long as may proteksyon ang bahay tulad ng asin at holy water ay hindi raw ito lalapitan o papasukin ng mga ligaw na kaluluwa at mga masasamang elemento. Pagkatapos noon Papa Dudut ay wala nang nangyaring nakakatakot sa bahay namin. Lumipas nga mga taon, nagdalaga na ako para masuportahan noon ang mga pag-aaral ko ng senior high school ay nagpa siya akong mag-working student. Unang nag-apply si Tita Jonah bilang helper sa isang bahay. Nang nangangailangan pa ang amo niya ng isa pang helper ay nag-apply naman ako. Natanggap ako kahit na part-time lamang ako. As in ang pasok ko ay simula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi. Samantalang may kalayuan din ang malaking bahay na pinagtatrabahuhan namin dito sa bahay namin. Ayon, open naman sa amin ang mga amo namin. Maganda naman ang pagtrato sa amin ni Tita Jonah. By the way, bukod pala sa amin ay may dalawa pa kaming kasamang kasambahay. Ang isa ay cook, si Ate Gorgonia, habang ang isa naman si Ate Donna ang yaya ng anak ng amo namin. Siya nga pala,
Nung na-hired ako bilang helper ay may sakit na yung amo naming lalaki at ilang linggo pa lamang ako doon nang pumanaw ito. Bilang mayayaman ay hindi uso sa kanila ang lamay sa bahay. Sa funeral home talaga sila kaya't ubusan ang tao sa malaking bahay. Tanging ako at si Ate Jonna lang ang naiiwan. Sinasama kasi si Ate Donna ng amo dahil syempre siya ang yaya ng anak nito. Habang si Aling Gorgonya naman ay palaging inuutusan ng mga amo namin para sa mga bagay na kailangang dalhin o iuwi galing sa funeral home. Nagluluto pa rin po ito ng mga pagkain para sa amo namin pero hinahatid niya yon doon sa funeral home. Samantala, makalipas ang 2 gabi, pagkamatay ng among lalaki namin ay nag-leave muna si Tita Jonna sa trabaho. Dahil nagkasakit noon ang anak niya kaya ang ending, ako ang madalas na naiiwan sa bahay na mag-isa. May pagkakataon na inuutusan din ako ng amo ko na magluto dahil nalaman kong nag-leave ng 5 araw si Ate Gorgonya. Kaya ayon, ako na ang naging pansamantalang cook. Pinagluto ako ng amo ko ng mga ulam na dadalhin sa funeral home. Mga bandang 9:00 na yon nang matapos ako sa pagluluto. Siyempong umuwi si Ate Donna sa bahay ng amo namin para kunin ang mga niluto ko. Pagkatapos noon ay bumalik din siya kaagad sa funeral home dahil kailangan siya doon para mag-alaga ng bata. Ayon, ako lang ulit ang naiwan sa malaking bahay. Nasa sala lamang ako noon at nanonood ng TV naghihintay sa pagbabalik ng mga amo ko. Samantala nagsi-cellphone ako habang nanonood ng TV nang may narinig akong parang nakatsinelas na naglalakad. Siyempre papadudot na pabangon ako sa sofa at agad kong tinungo ang kusina. Pero walang tao. Kinilabutan ako noon kasi paanong magkakaroon ng tao doon ay ako lamang ang naroroon. At saka nakakandado ang lahat ng pintuan sa kusina kaya walang makakapasok na kahit sino doon. Hanggang sa may narinig ulit ako naglalakad. Doon ko lang na-realize na nanggagaling yon sa 2nd palapag ng bahay. Tapos ay maririnig din yung tunog ng rocking chair na parang may gumagamit. Doon ako kinilabutan kasi sino ang gagawa noon samantalang ako lamang ang tao sa loob. Hanggang sa may naramdaman ako na kamay na bahagyang sumayad sa ulo ko nang dumaan ito sa likod ko. Ang pwesto ko kasi that time ay nakatalikod sa kusina dahil dito papadudot ay napatakbo na ako pabalik sa sala. Malapit sa pinto. At nakahanda akong buksan ang pintuan at lumabas sakaling lumala ang mga nararamdaman kong kababalaghan sa loob ng bahay. Hanggang sa dumating na nga ang kinakatakutan ko papadudot. Kitang-kita ko talaga noong mapatingin ako sa hagdanan. Yung 2 figurang buwaba sa hagdan. Isang lalaki at isang babae. Yung lalaki agad kong namukaan siya yung amo kong lalaki na pinaglalamayan doon sa funeral home. Nang mapatingin naman ako sa kasama nitong babae, nanlaki ang mga mata ko. Kasi napaka-pamilyar nito sa akin. Papadudot ang babaeng yon ay yung nakita kong nilalang noon. Yung nilalang na nakaupo sa drum sa loob ng kwarto namin. Kung saan ay tila binabantayan nito ang pinsang kong bagong silang pa lamang noon. Ganun pa rin ang itsura nito, nakaputi siyang damit pero madumi. Maputla itim ang mga mata, butot balat, malalim ang cheekbones at mahabang-mahabang mga daliri sa kamay. Ang eksena niya para niyang sinusundo yung kaluluwa ng lalaking amo ko. Papadudot na takot na ako ng mga sandaling yon kaya nagmadali akong lumabas noon ng bahay. Kinandado kong mabuti para hindi ito pasukin ng mga magnanakaw. At tumambay muna ako sa kalapit na sari-sari store. Samantala nung medyo kumalma na ako ay napag-isip-isip ko. Sino ang nilalang na yon? Bakit naroon siya sa bahay ng amo ko? Anong kinalaman din ito sa buhay ko at anong ginagawa nung nilalang na yon sa kwarto namin noong nakita ko siya? Hanggang sa naikwento ko ito doon sa tindera ng sari-sari store. Meron siyang third eye umano kaya naniniwala siya sa akin.
pero kinilabutan ako doon sa sinabi niyang tungkol doon sa babae. Baka si kamatayan yun ni Risa. Siguro ay sinusundo niya ang mga taong malapit ng mamatay o yung mga kaluluwang pag-alagala, aniya. Pero nung nakita ko yung babaeng yon dati sa bahay namin, ibig bang sabihin noon ay may mamamatay sa amin nung araw na yon? Tanong ko. Ang sabi mo, 2 kayo nung pinsan mong bagong silang pa lang noon. Baka isa sa inyo ang mamamatay. Sana noong araw na yon. Maaring ikaw. Maaring yung pinsan mo. Hindi lang siguro niya natuloy ang pagsundo sa isa sa inyo kasi nga nakita mo siya at nagpanik ka. Tapos pinaalbularyo niyo pa ang buong bahay. Aniya. Pero kung makikita ninyo ang nakita ko, hindi siya mukhang si kamatayan. Hindi siya tagasundo ng kaluluwa. Siguro po isa siyang masamang elemento na kapag nakursunodahan ka niya ay mamamatay ka. Wika ko naman. Baka nga ganun. Naku Risa, mag-ingat ka. Kasi kapag may namatay sa isang lugar, may susunod na 2. Parang sumpa daw yan eh. Kaya nga kinikilabutan ako noong mabalitaan kong namatay si Mang Divino, yung amo mo. Sigurado may susunod na 2 na mamamatay dito sa lugar namin. Kaya kung ako sa iyo mag-resign ka na lang dyan sa trabaho mo. Baka madamay ka pa kapag hindi ka umalis dyan sa bahay ng amo mo. Babala pa ng tendera sa akin. Sa kabilang banda pagkatapos magkwentuhan ay tumawag ako sa amo ko at sinabi ko ang nangyari. Sinabi naman itong huwag muna akong umuwi at hintayin na lamang sila dahil pabalik na rin naman sila sa bahay. Nang dumating na nga ang mga amo ko ay agad na rin kaming bumalik sa loob tapos ay sinunod yung sinasabi nito na magsindi ng mga kandila sa altar sa 2nd floor. Agad ko yung ginawa pero papadudot. Habang nagsisindi ako ng kandila ay nag-blackout pa kaya't binilisan na namin ang amo ko at sabay na bumaba. Lahat kasi kami ay sumama sa pagsisindi. Hindi ko alam pero ramdam kong takot din yung anak ng amo ko at syempre si Ate Donna. Wala man silang sinasabing kakaiba ngunit humihiyaw naman ang takot sa mga galaw nila. Samantala, hindi muna ako pinauwi ng amo ko nang biglang umulan ng malakas sa labas. No choice ako noon kasi kapag umuulan ng malakas sa lugar na yon ay mabilis bumabaha sa mga kalsada. Tapos madilim pa ang paligid since brown out ang buong lugar. Sa huli ay nakatulog kami ni Ate Donna sa sala habang ang mga amo namin ay doon syempre sa kwarto nila natulog. Ngunit nagising ako kalaunan at nang tinignan ko ang oras ay bandang 1:00 ng madaling araw. Nagising kasi ako dahil sa lamig. Kinapa ko ang kumot ko ngunit wala. Inilawang ko na rin ang magkabilang gilid ko at baka madaganan ni na mama o papa ngunit wala. Tatayo na sana ako para pumunta sa banyo dahil nakakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Pero napansin ko kaagad ang kumot sa hagdanan. Hindi ko alam, kakaibang kilabot talaga ang naramdaman ko noon. Kaya mabilis akong napahiga ulit at nakihila na lamang sa kumot ni Ate Donna. Tiniis ko na lamang ang lamig at pinilit ang sariling matulog ulit. Minalas pa nga ako kasi hindi na kinaya ng pantog ko. Kaya ginising ko noon si Ate Donna at nung magising siya ay hindi na siya nagtanong pa. Sinamahan na niya ako sa CR tapos para hindi kami matakot ay sinindihan namin pati yung mga aroma candles ng amo namin para lumiwanag ang paligid namin. At yun nga papadudot, nakatulog din ulit kami. Hanggang sa nagising ako ng bandang 5:00 ng madaling araw. Pagbangon ko sa sofa ay nakita kong tulog pa si Ate Donna at hindi pa nagigising ang mga amo ko. Napansin ko din na patay na yung mga sinindihan naming aroma candles. Nagpa siya akong bumangon at habang nasa kusina ako ay may narinig akong mga yabag mula sa 2nd floor. Akala ko ay nagising na ang mga amo ko papadudot pero nang silipin ko ang hagdan. Nagtaka ko kasi madilim ang 2nd floor at sarado pa ang mga kwarto ng mga amo ko. Pero papadudot. Kasabay noon ay may nakita ako sa aking peripheral vision na ninong dumaan sa gilid ko
Agad akong lumingon dahil nakala ko ay si Ate Donna yon, pero hindi dahil nakita kong nakahiga pa rin ito sa sofa. Nang biglang may kumalabit sa akin mula sa likuran. Kinilabutan ako, Papa Dudut, as in umakyat yon hanggang sa ulo ko. Hindi ko magawang lumingon kasi natatakot ako, pero muli akong kinilabit mula sa likuran ko. Kaya naglakas loob na akong harapin yon. Pero Papa Dudut, paglingon ko ay nagimbal ako sa aking nakita. Dahil ang nakita ko ay walang iba kundi yung babae o nilalang na kinakatakutan ko. Nakangisi ito sa akin, ang kanyang itim na mata ay parang dinadala ako sa impyerno o kung saan mang nakakatakot na lugar. Dahil nga sa takot na nararamdaman ko na mga sandaling yon ay napasigaw na ako. Pagkatapos ay biglang umikot ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Nagkamalay siguro ako makalipas ang 1 oras. Pagising ko ay nasa tabi ko ang mga amo ko at si Ate Donna. Nag-aalala sa akin at nagtatanong kung bakit ba ako sumigaw. Ikinuwento ko naman sa kanila ang mga naranasan ko. Kaya nagpasya noon ang amo ko na mag-leave muna ako para makapagpahinga. Pag-uwi ko sa bahay namin ay bigla namang sumama ang pakiramdam ko hanggang sa kinagabihan ay sobrang tumaas ang lagnat ko. Inasikaso naman ako ni Tita Jonna at ni Lola Viring. Balak nila akong dalhin noon sa doktor pero nakiusap ako na dalhin na lamang ako sa kakilalang albularyo ni Lolo Pinggoy. Sinabi ko sa kanila ang mga naranasan ko doon sa bahay ng amo ko at nagulat noon si Tita Jonna dahil alam niya yung babaeng kinagkwento ko. Kinaumagahan ay dinala ako sa albularyo at kasama ko noon sina Lola Viring, Lolo at Lolo Pinggoy. Naiwan naman sa bahay si Tita Jonna. At yun na nga, pagdating namin sa albularyo, sinabi ko kaagad ang aking problema. Agad akong tinawas ng albularyo at doon ay napag-alaman ko na yun palang nilalang na yon ay isa palang poltergeist. By the way, ang poltergeist ay isang multo na sumusunod sa iyo saan ka man magpunta. Kaya nung nalaman kong may poltergeist ako ay syempre natakot ako noon. Bakit siya sumusunod sa akin? Saan ba siya galing? Tanong ko. Ngunit hindi nito matukoy kung saan ito nagmula. Ang sabi lang ng albularyo, baka raw mahilig akong pumunta sa mga lugar na pinamumugar ng mga ganong klaseng nilalang. Maaring galing ito sa school, sa playground, sa bahay ng mga kaklase ko o kahit saang lugar na pinuntahan ko nung bata ako na hindi ko alam ay pinamamahayan pala ng mga nilalang na tulad ng poltergeist na nanggugulo sa akin. Samantala, tinanong din ako ng albularyo kung palasimba ba ako o nagdarasal bago matulog. Sabi ko ay hindi. Katoliko ako pero aaminin kong hindi ako paladasal noon at bibihira lamang akong dumalo sa misa. Sabi ng albularyo. Baka yun daw ang dahilan kaya madali akong makapitan ng entity. Dahil mahina ang pananampalataya ko. Mahina ang depensa ko laban sa kampo ng mga kadiliman tulad ng poltergeist. Ang solusyon daw ay magbalik loob daw ako sa Diyos. Tibayan ko ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal at pagdalo sa misa at pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Pagkatapos noon ay nagbigay din siya ng ilang bagay, mga langis na nasa bote. Ipahid ko daw ito sa katawan ko tuwing gabi nang sa ganon ay unti-unting mawala ang kapit sa akin ng poltergeist. At yun nga, Papa Dudut, pagkatapos noon ay nagbagong buhay ako. Nagsimula akong magdasal sa Panginoon. Dumalo na rin ako sa mga misa at gumawa ng mabuti sa kapwa. Siyempre hindi ko rin kinalimutang ipahid sa katawan ko tuwing gabi yung langis na tila may halong menthol kasi kapag pinapahid sa katawan ay malamig sa pakiramdam. At yun na nga, unti-unting nawala ang kapit ng poltergeist sa akin. At hanggang ngayon ay hindi ko na po nakikita pa ulit ang nilalang na yon. Papa Dudut, nagbalik loob ako sa Panginoon at masasabi kong naging maayos at payapa ang buhay ko simula noon. Yung mga naging karanasan ko sa kababalaghan ay nagpa-realize sa akin kung gaano kahalaga sa buhay ko ang Panginoon.
Kaya simula noon ay dinedicate ko na ang sarili ko sa aking pananampalataya. Nang sa ganon ay lumakas ang depensa ko laban sa mga mapang-ataking espiritual. Tulad ng nangyari sa akin noong bata pa ako. Sa ngayon Papa Dudut ay nag-aaral ako ngayon ng psychology dahil gusto kong maunawaan ng scientific side ng mga kababalaghang nangyayari sa ating paligid. Nais ko kasing makatulong sa mga taong nakakaranas ng kababalaghan na katulad sa nangyari sa akin noon. Dahil aaminin ko na nakakaapekto din sa aking mental health ang mga naranasan ko noon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mabasa mo ito at mapiling i-post. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Erisa. Maraming salamat kay Erisa sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Kapag nakakaranas ka ng kababalaghan, lalo na kapag may nakikita ka, nararamdaman, naaamoy na hindi pangkaraniwan at alam mo sa sarili mong gawa ito ng mga unworldly beings, tanungin mo na ang iyong sarili, malakas pa ba ang pananampalataya ko sa Panginoon? Para sa akin, tama yung sinabi ng albularyo kay Erisa na kaya siya kinapitan ng entity o yung poltergeist ay dahil mahina ang kanyang pananampalataya. Oo, madaling sabihin na naniniwala kang may Diyos, pero hindi sapat yon para lumakas ang panangga o shield mo laban sa mga dark forces. Kailangan po nating isabuhay ang ating pananampalataya. Isabuhay ang mga turo ng Panginoon, lalo na ang mga nakasulat na aral sa Biblia. Magdasal ka hindi dahil gusto mo lang na may pangdepensa ka sa mga multo o masasamang elemento o kaya meron kang hiling. Magdasal ka sa Panginoon dahil yon ang hinahanap ng iyong spiritual being. Kahit ilang beses kang magdasal o dumalo sa misa, kung hindi naman bukal sa kalooban mo ang paglilingkod, pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, hindi ka pa rin ito madedepensahan laban sa mga masasamang elemento. Kung mananampalataya ka sa Panginoon, yung totoo, yung isinasabuhay mo at bukal sa kalooban mo ang pagsunod sa Kanya. Kapag nagawa mo yon, saka lang lalakas ang iyong depensa laban sa mga anumang nilalang na likha ng kadiliman. Sana po ay hanapin nyo ang Kaistorya YouTube channel sapagkat meron po tayong upload tuwing gabi dyan ng mga horror stories. Ito po yung secondary channel ng inyong Papa Dudut. Ang hahanapin ay Kaistorya at ang link po niyan ay nasa homepage din po ng channel na ito. At manood din po ng Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa YouTube at sa Spotify. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa